Kuya. Oh my dear kuya, payuhan mo naman ako. Ako litong-lito sa dami ng problema ko. Itago mo na lang ang tunay na pangalan ko. Oh my dear kuya, please saklolo. Sa bahaging ito na ating pong palatuntunan ay ihahatid namin sa inyo ang Dear Kuya The Drama. O para dun sa ating mga kababayan, lalo na yung ang mga mister ay nasa abroad. Ito, Mayla ha. Pakinggan mo itong kasaysayan na ito. At yung ang mga mister ay nagbabalak at nagpaplanong mangibang bansa. Yung iba ho kasi ay hindi nangingibang bansa, nangingibang bahay. Tignan natin kung ano ang istoryang ito. Kasama pa rin po natin ng ating mga mag-aaral ng La Verdad Christian College na siyang nagbibigay buhay sa ating pong mga tampok na dula sa ating Dear Kuya The Drama. Good morning sa inyo, mga iha, mga iho. Morning po, Kuya. Mukhang may bagong salta dito. Ha? Saan bang ano ito nanggaling? Sa taas. Aba, meron kayong bunot ha. Ang tawag diyan sa basketball, bunot. Oo, may bagong ano pangalan ng ating imported? Ang import po natin kaya si Pakilagyan nyo nga ng mikropono niya. Hindi gumagana yung mikropono na yon. Si Maya. Wow. Si Maya po, Kuya, yung import po natin ngayon. Pwede palang pagganahin yun, ano? Ayun. Kala ko hindi. Oh. Si Maya. Opo. Oy, si Maya. Kumusta si Sir Chief? Bakit ninenervyos ka ba? Ha? Konti po. Opo. Talaga. Kasi kumakapak ang labi mo. Ano ka lang ha? Meron ba kayong... lang po ako sa labas eh. Meron ka bang ano dito? Wala ba kayong emergency kit dyan? Nita. Ayan. Ayan. Si Maya. Maya. Gaya-gaya, puto Maya. Si Maya ang ating mga kasama ngayon. At of course, ang ating mga mag-aaral sa La Verdad at si Prof. Jack. Oo. At sa atin pong Dear Kuya The Drama ay muling isang liham kasaysayan ang atin pong itatampok. At sa mga ibig na magpadala ng kanilang liham, ang atin pong address ay Dear Kuya The Drama, 907 PhilAmp EDSA, Quezon City. O kaya ay i-email nyo sa atin sa dearkuya@untvradio.com. Yan. Kasi yun hong mapipili nating story for the month ay bibigyan po natin ng kaunting pakonsuelo na 10,000 piso. Yan. Narito po ang tampok na kasaysayan sa atin pong Dear Kuya. Dear Kuya, 9 na taon na po kaming kasal ni Lorraine at sa 9 na taon na yon ay nabiyayaan kami ng 2 anak, si Kyle at si Ella. Kababata ko po siya, Kuya, at matagal nang magkaibigan ang mga pamilya namin. Masaya ang pagsasama naming 2. Simpleng buhay kasama ang mga anak namin. Isa po akong civil engineer at siya naman ay bagamat tapos ng kolehiyo, hindi ko siya pinayagang magtrabaho. Gusto ko po sanang hanggat maaari ay nakafocus na lamang siya sa pagpapalaki ng mga bata. Naranasan ko po kasi ang hirap ng walang magulang na nakaalalay habang tumatanda. Kailangan kasing magtrabaho ng nanay ko para mapagtapos kaming magkakapatid, Kuya. Elementary ako noon nang iwanan kami ni tatay dahil sa ibang babae.
Mahirap lumaki ng walang ama. Kaya't ipinangako ko sa sarili ko na magiging mabuting asawa ako para kay Lorraine at isang mabuting ama para sa aming mga anak. Oh, Ella, ito na chocolate mo. Sinong love mo? Si Daddy o Mommy? Daddy at Mommy po. Ikaw talaga, hindi ka talaga masuhulan no? Huwag mo na kasi pilitin. Si Daddy naman talaga ang mas love niyan eh. Di ba, Ella? Opo, Daddy. Oh, Kyle. Player 2 naman. Laro tayo. But you'll never win, Daddy! Ano? Ganon, ha? Aray! Stop it, Daddy! Sandali. Quiet muna. Oh, quiet daw, sabi ng daddy niyo. Opo. Opo, Tito Ben. Hindi pa po namin napag-uusapan ulit ni Lorraine eh. Opo, sige po. Sasabihin ko po sa inyo kapag matutuloy ako. Sige po, sige po. Si Tito Ben ba yun? Anong sabi? Tungkol sa offer niya. Anong balak mo? 5 taon na kontrata yun, Lorraine eh. Walang uwian. How can I wake up each day doon na alam kong wala kayo sa tabi ko? Hindi ko yata kakayanin yun. Baka ikamatay ko ang homesickness. Then, decline the offer, Philip. We're happy. We may not have everything, pero as long as magkakasama tayo, I'm happy. Asawang kailangan ko. At ama ang kailangan ng mga anak mo. Hindi namin kailangan ng pera. I know. Ako rin naman eh. Masaya ako na magkakasama tayo. May malaking offer na project sa akin sa San Francisco, California, kuya. Inirefer ako ng tito ni Lorraine na si Tito Ben na maging civil engineer doon. Isang Filipino businessman kasi ang may-ari ng building na itatayo. At gusto niya ay mga kababayan niyang Pilipino ang gagawa nito. Gaya ng sinabi ko sa inyo, kuya, ayokong lumaki ang mga bata na walang ama o walang magulang na gagabay sa kanila. Kaya nag-decide ako na sa susunod na tumawag si Tito Ben, i-decline ko na ang offer. Alam kong mas kailangan ako ng pamilya ko. Pero isang araw, Doc, ano po ang resulta ng mga test? Sir, base po dun sa mga examinations natin na ginawa kay Ella, ang assessment ko po ay she has ventricular septal defect. Ano pong ibig sabihin? Mrs., isa po itong congenital heart disease na kung saan may butas sa pagitan 2 chambers ng kanyang puso. Normally, nagsasara ito kapag lumalaki yung bata. But in the case of Ella, hindi po ito nangyari. And this causes her paleness, shortness of her breath, and frequent respiratory infections. Doc, ano po ang pwede nating gawin? Sir, the best intervention para sa VSD is surgery. The good thing is, mataas ang success rate nito pero kapag di natin ginawa ito agad, complications might possibly arise later in her life. bagamat mabigat sa loob ko na iwanan sila, lalo na sa sitwasyon ngayon ng bunso kong si Ella, kuya. Wala naman akong ibang choice.
Kailangan kong tanggapin ang offer ni Tito Ben sa akin. Naranasan kong mawala ng ama. Ayokong maranasan na mawala ng anak. Mairaos lang namin ang operasyon ni Ella at matapos lang ang project na yon, uuwi agad ako ng Pilipinas. Hindi na uli ako aalis. Yan ang sinasabi ko sa sarili ko. Alam kong hindi madali. 5 taon na pangungulila ang pagdaraanan ko doon. Pero ganun nga siguro talaga. Basta para sa pamilya ay gagawin nating mga tatay ang lahat ng magagawa natin. Kahit kapalit nito ay tayo ang mahihirapan. Kamba ko, King. Oo naman, Kyle. Saglit lang naman si daddy mo dun eh. Pagbalik ko, ihanda mo yung Xbox mo ha. Dahil tatalunin kita. Daddy, Hindi ka nga dito. I love you po. Daddy, Hindi ka nga rito, Ella. Daddy. Ikaw, magpapagaling ka ha. Opo. Wala kang pasalubong kapag bumalik ako tapos sick ka pa rin. Yes, Daddy. Oo, sige na. Tama na yan. Maliliit ng daddy niyo sa flight niya. Lorraine, ikaw nang bahala sa mga bata ha. Kapag may problema, tawagan mo ako agad. Philip. Ana, 5 taon, saglit lang yun. Saglit lang yun. O sige na, papasok na ako. Baka maiwan pa ako ng eroplano eh. Daddy, balik ka po. Oo, anak. Sige na, Miss pasok po ng kita, daddy niya. Daddy. Sa totoo lang ay hindi ko maihakbang ang mga paa ko noon, kuya. Kung pwede nga lang na tangayin ko na rin ang mag-iina ko papuntang San Francisco. Mahirap, kuya. Mahirap malayo sa kanila. Mahirap, pero kailangan. Mula airport ay sinundo ako ni Arthur. Isa siyang electrical engineer. Siya ang makakasama ko sa apartment na tutuluyan ko dito. Makakasama ko rin siya sa trabaho. Pinakiusapan raw siya ni Tito Ben na siya ang maging guide ko. Tutal ay lagpas 1 dekada na siyang nakatira dito sa California. At alam na niya ang kalakaran dito. Nang nasa biyahe kami papunta sa tutuluyan naming apartment, ay nalaman kong mayroon siyang pamilya sa Pilipinas. Tulad ko ay 2 rin ang anak niya. Kaya't ikinagulat ko nang sabihin niya sa akin kung gaano na siyang katagal naninirahan dito. Ang tagal ng pagtitiis niya na hindi niya nakakasama ang pamilya niya, kuya. Samantalang ako ay patuloy pa rin sa pag-iisip kung kakayanin ko ang 5 taong malayo sa pamilya ko. Oh, welcome to Eureka Valley, pare. Sana mag-enjoy ka rito sa San Francisco.
Pare, hindi siguro ako mag-enjoy dito. Oo nga pala. Family guy ka nga pala. Ikaw naman, kung makapagsalita ka, parang hindi ka family guy, no? If I know, sobrang pagtitiis mo na hindi mo kasama ang pamilya mo. Tara, let's go inside para maayos na natin yung mga gamit mo at makapagpahinga ka na rin. Honey! Wow! Anong ginagawa mo rito, Lynn? Di ka naman nagsasabi na pupunta ka. Sinurprise nga kita eh. Ikaw talaga. Asan si Mamita? Nag-grocery. Babalik rin daw agad. Nasa mood nga nung umalis eh. Nakapag-advance ka ng bayad sa renta, no? Oo, para pagdating nito ni Philip, good mood siya. Hi, Philip! Hi. Ay, honey, punta muna ako sa kitchen ah. Check ko yung ginawa kong creme brulee. Oh, sige. Akit lang din muna kami ni Philip para maayos na niya yung mga gamit niya. Diyan sa aparador na yan mo ilagay yung gamit mo. Tapos, inayos ko na yan. May problema ba? Bigla kang tahimik pare. Wala. Silid ba? 6 na taon na kami. Hindi nga alam ng asawa ko yan eh. Wala eh. Mababaliw ako dito kapag mag-isa lang ako. Alam nila na may asawa at mga anak ako sa Pilipinas. At tanggap niya yun. Tanggap din niya na hanggang dito na lang talaga kami at... Pare, ayokong makailam sa buhay mo eh. Nandito ako para sa trabaho, para sa pamilya ko. Di para bumuo ng bagong pamilya. Alam mo, Philip, nakikita ko sa iyo yung sarili ko 10 years ago. Sana lang wag mong kainin yung mga sinasabi mo. Magpahinga ka na nga at imimit natin bukas yung mga makakasama natin sa pre-construction. Ang totoo niyan, kuya, unang araw ko pa lang sa San Francisco ay tumaas na agad ang presyon ko. Ayokong makialam sa buhay ni Arthur. Pero sa totoo lang, ay gusto ko na siyang sapakin ng kinukwento niya sa akin ng tungkol sa kanila ni Lynn. Nakaramdam ako ng awa sa asawa at mga anak niya sa Pilipinas. Hindi ko tuloy mapigilang isipin si Lorraine at ang mga anak ko. Hello? Lorraine? Oh, Philip! Anong oras na dyan na? Ba't gising ka pa? Nakaka-20 calls ka na ata nitong araw. Miss ko na kayo eh. Miss na kita. Miss ko ng mga bata. Konting tiis na lang. 5 taon. Saglit lang yun, di ba? Oceans apart, day after day, and I slowly go insane. I hear your voice on the line. Nakilala ko ang team na makakasama ko sa gagawing project. Bukod kay Arthur, ay mukha namang maayos ang mga buhay nila sa San Francisco. Ang ilan sa kanila ay married na at ang pamilya ay nasa Pilipinas. Yung iba naman ay kasama na ang pamilya nila na nag-migrate doon. May ilan ring mga wala pang asawa at mga career-oriented. Isa na rito, si Kathy, na siyang interior designer ng team. Malapit raw siya kay Mr. Gomez na siyang boss namin. Siya raw kasi ang
paboritong interior designer nito. Kung kaya't ang opinion niya tungkol sa project ay mahalaga. Oh, paano bukas na lang ulit ha? Sa meeting. Oo, sige. Papizza ka naman bukas oh. Nako, ikaw Engineer Arthur magpapizza. Ay, nga pala Philip. Sasabay ka ba? Dadaanan ko pa kasi si Lynn eh. Pero kung gusto mo, sumama ka na lang. Mauna na ako. Are you sure? Baka mamaya maligaw ka. Ay, teka, Kathy! Oh, Arthur. Uwi ka na ba? Yeah, bakit? Pwede bang makisabay? Sure. Bakit hindi mo ba dala yung car mo, Arthur? Dala ko. Pero hindi ako yung sasabay. Itong si Philip. May lakad pa kasi kami ni Lynn eh. Ah, si Philip. The import from the Philippines? Mismo! Ano, Kathy? Please. Nako, hindi na. Magta-taxi na lang ako. No, I insist. Saka sa Eureka Valley din located yung tinitirhan ko. Ano, tara na? Sige. Ang tahimik mo pala, Philip. Wala naman kasi akong sasabihin eh. At ang sungit din. I hope maging maganda tong project na to, no? Yep, sana. Para naman sulit ang 5 taon ko dito. Married? Yes, I am married and happy. Sabi na eh. Anong sabi na? Nothing. Your wife is very lucky to have you. Paano mo naman nasabi yan? Ang sungit mo kasi sa ibang babae eh. Hindi katulad ng ibang lalaki na nakakalimutan nilang may asawa sila kapag nasa ibang bansa na sila. Instant amnesia eh. Oh well, mukhang hindi mo nga talaga ako kakausapin. Magpapatugtog na lang kaya ako. Favorite mo rin si Karen Carpenter? A big yes. Why? Don't tell me fan ka niya. Dahil matatawa talaga ako. No. Pero fan niya yung asawa ko. Really? May taste ang wife mo ah. And sends me out into the day. You are the crowd that sits quiet, listening to me and all the mad sense of the day. You are one of the Oh, ba't tayo nandito? May kukunin lang ako dito sa bahay ko, then ihahatid kita. Ay, oo nga pala. Papakita ko sa iyo yung partition na sinasabi ko na gagawin natin sa 3rd floor ng building. Lika, dali. Tapos, tell me your opinion. Sa mga sumunod na panahon, pagkatapos noon, ay naging malapit kami ni Kathy, Kuya. Dahil palaging busy si Arthur kay Lynn, ay si Kathy ang nag-tour sa akin sa San Francisco. Mabait siya at may mga similarity sila ni Lorraine. Lagi niya rin akong isinasama sa mga seminar na may kinalaman sa craft ko. Naging successful din ang operasyon ni Ella sa Pilipinas, kung kaya't hinihintay ko na lamang na matapos ang kontrata ko para makauwi na ako sa kanila. Mahal ko si Lorraine, Kuya, at mahal ko ang mga anak namin. Sa katunayan ay dahil sa pagmamahal ko sa kanila ang dahilan kaya nga ako nagpunta sa San Francisco. Akala ko
homesickness ang magiging pinakamalaking problema ko sa pag-alis kong yun. Pero hindi pala. Tara, Philip. Alis naman tayo para maarawan ka naman. Hindi ako pwede ngayon eh. May pupuntahan kaming seminar ni Cathy. Hindi ba kayo aalis ni Lynn? Wow, you don't sound like the Philip na nakilala ko 4 years ago ah. Binubugaw mo na ata ako ngayon kay Lynn Oy, eh. hindi kita binubugaw, no? Eh, anong tawag mo dun? O sige na, hindi na kita pipilitin. Enjoy kayo ah. The loveliness of Paris since almost every day. Alam mo na talaga kung anong orderin, ha? You already know my favorite. Eh paano? Kada yata kakain tayo dito, yan ang order mo eh. Paano kung hindi makakabisado? Okay, fine. Anyway, ang ganda ng seminar, no? I have learned so much. Kaso, yung second speaker nakakaantok. Gusto na nga sanang maglatag doon ng higaan. I'll freak out pag ginawa mo yan. In San Francisco, high on a hill, Excuse me, sagutin ko lang. Hello, Lorraine? Hindi ako makakapag-Skype ngayon eh. Pag-uwi ko, tatawagan kita. Yap! Business meeting lang. Sige. I love you too. Sorry about that. Nakalimutan ko, magbi-video call pala kami ngayon. Let's finish this, tapos uwi na rin tayo. Are you okay, Cathy? Bigla na lang nagbago yung mood mo. Kanina sa restaurant, tapos hanggang ngayon dito sa kotse, di ka nagsasalita. Never mind. Ano ba kasing problema? Nothing. I said it was nothing, Philip. Alam mo, kung may problema, you can always tell me. Saka... I am the problem. I am the problem, Philip. Alam ko naman nung una pa lang na hindi pwede eh. Pero pinilit ko pa rin. Akala ko wala lang to. Pero bakit ang sakit-sakit na? Cathy. Ang sakit-sakit na. Hindi pwedeng dalawa. Hindi kami kasya dyan sa puso mo. Isa lang dapat ang laman yan. I'm sorry, Cathy. I'm sorry. Nagkamali ako, kuya. At isa marahil ito sa pinakamalaking pagkakamaling nagawa ko sa buhay ko. Naging mahina ako. Dahil sa lungkot na naranasan ko nang malayo ako kay Lorraine, ay naghanap ako ng mapagbabalingan ko ng atensyon. Alam kong mali. Dahil naging unfair ako kay Lorraine at kay Cathy. Pati na rin sa mga anak ko. Ayokong maging katulad ng tatay ko. Pero, ganun na nga ang nangyari. Parehas kami ng naging pagkakamali ng tatay. Pero ang pinagkaiba lang namin, willing akong ayusin ang gusot na nagawa ko. At ayokong masira ang pamilya ko. Nabuntis ko si Cathy, kuya. 7 months pregnant siya bago ako bumalik sa Pilipinas.
aalis mo? Next week. Sige, mag-iingat ka ha. Kati, alam kong ang laki ng pagkakamaling nagawa ko. Yan naman tayo eh. Tahan na, Philip. Napag-usapan natin to, di ba? Philip, alam kong mahal mo si Lorraine at ang pamilya mo. And from the start, alam ko namang mali, pero inilapit ko ang sarili ko sa'yo. Siguro, we both learned something from what happened. I am glad to have you as my friend, Philip. At huwag kang mag-alala. Wala akong intensyon na masira ang pamilya mo. Kati, please, take care of the baby. Marami akong pagkukulang sa batang yan. At alam kong sa future, mas marami pa akong magiging pagkukulang sa kanya. I settled my situation with Kathy, Kuya. Alam kong masyado akong nagpadala sa aking kahinaan at pangungulila kay Lorraine. Napakahirap talaga ng sitwasyon ko nang iwan ang babaeng minsang panahon ay napalapit din sa akin at naanakan ko pa. Pero mas lalong mahirap ang lukohin ng babaeng minahal ko buong buhay ko at mga anak naming naghihintay sa akin sa Pilipinas. Nangako ako kay Kathy na tutulungan ko siya sa pagpapalaki sa aming anak. Pero hanggang doon na lang yon. Pareho kaming natuto sa mga pagkakamali namin. Nandito na ako ngayon sa Makati, Kuya, kung saan kami nakatira nila Lorraine. Masaya akong magkakasama na kami uli at sobra kong pinagsisisihan ang nagawa ko sa San Francisco. Kampante na akong hindi na kami magkakahiwalay ng aking asawa at ipinangako ko sa aking sarili na hindi ko na siya lolokohin at pagtatapatan ko siya ng buong puso. Pero kahit masaya at panatag na ako, naiisip ko pa rin na ipagtapat kay Lorraine ang lahat ng nangyari sa San Francisco. Gusto kong maging faithful sa kanya dahil pakiramdam ko habang itinatago ko ang lahat ng nangyari ay patuloy akong nagiging unfair sa kanya. Tama po ba ang desisyon ko na ipagtapat ang lahat sa asawa ko? Lubos na gumagalang, Philip. Ayan, ang kasaysayang ipinadala ni Philip. At ngayon, tignan po natin kung ano ba ang mga payong maaaring makuha natin mula sa mga katwirang sinasabi ng banal na kasulatan. Muli po, narito ang ating resource person, si Brother Eli Soriano. Para sa iyo, Philip, ang aking pagkakita sa iyong salaysay, ikaw ay naging biktima ng pangkaraniwang lakad ng mga tao sa buhay na ito. Yung napapalayo sa asawa, nagiging biktima ng mga tukso, lalo na sa mga katrabaho kung saan nagkakaroon ng intimacy. At yung intimacy na yun ay madalas na pagkakataon nagiging daan ng infidelity o hindi pagtatapat sa asawa.
gaya ng kaso ng maraming nag-a-abroad. Yan ay pangkaraniwan ang nangyayari sa mga mag-asawang magkahiwalay sa mahabang panahon. Although may pagmamahal sa isa't isa, kumo mahabang panahon hindi nagkikita, yung pagdating ng urges o tawag ng laman, doon dumadating din yung panunukso ng masamang espiritu para makagawa ka ng mali sa harap ng Diyos at sa harap ng kapwa-tao. Kaya may aral sa Biblia na sinasabi ang Apostol Pedro doon sa unang Pedro 3:7 na kayo ang wikang mga lalaki, magsipamahay kayong kasama ng inyong asawa ayon sa pagkakilala. Na pakundanganan ang babae gaya ng marupok na sisidlan. Kung napansin mo yan, yung babae marupok na sisidlan yun eh. Ayon sa Biblia, weaker vessel. Obligasyon ng isang lalaki na alalayan niya yung weaker vessel. Kumbaga, something weak is always needing help o ayuda, alalay. Ang nangyari, ikaw ang naging weak dahil humantong sa pagtataksil mo, nagkaanak ka pa, nagpundar ka ng pananagutan bukod sa iyong asawa at mga anak na nasa Pilipinas. Ngayon, mabuti naman yung iyong ginawa sapagkat hindi mo pinabayaang totaling masira ng iyong pamilya at yung desisyon mong hiwalayan na yung babaeng naging babae mo sa abroad at sustinihan naman yung iyong anak. Mabuti rin yun sapagkat obligasyon mo yun dahil naging bunga ng iyong, sabi nating kalikutan o pagtataksil. Obligasyon mo yun. Sa harap ng Diyos, mabuti yung ang iyong anak ay lingapin mo. Nasa 5:8 yun ng unang Timoteo. Kung ang sino man ay hindi nagkakandili sa mga sariling kanya, lalong-lalo na sa kanyang sariling sangbahayan, ay tumanggi siya sa pananampalataya at lalong masama kaysa hindi sumasampalataya. So yung paglingap mo sa iyong sambahayan, mahalaga sa Diyos yun. Napakasama pagka yung sambahayan mo mismo, hindi mo nililingap. Kaya yung iyong ginawa na ang pangako mo dun sa babae, iniwanan mo pero yung anak mo sa kanya, yung susustentuhan, yun ay hindi naman masama at yun nga ay kasang-ayon ng katuruan ng Diyos sa bagong tipan. Pero dun sa iyong tanong na isa siguro sa mahalagang bagay na dapat mong maunawaan, tama ba na ipagtapat mo ba ang lahat sa asawa mo? Alam mo, hindi masama yung nagtatapat ng katotohanan. Pero merong mga tiempo o mga pagkakataon na yung pagsasabi ng totoo, kung wala sa tiempo, wala sa tamang pagkakataon at lugar, imbis na makabuti, nakasisira. Kaya ang Biblia may payo sa mga sumusunod na Kristiyano sa Efeso 4:29. Anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan. Merong mga sinasabi ang bibig na masasamang bagay, mahahalay. Bawal ng Diyos yun. Ang kailangan lumabas sa ating bibig, yung mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan. Kung napansin mo yun, ang dapat mong sasabihin, yung ikakatibay ayon sa pangangailangan. As the need may be. Ang aking payo sa'yo, humanap ka ng magandang pagkakataon na kung ang asawa mo'y nakahanda na yun maintindihan, huwag mong basta ipagtapat lahat kasi maaaring masaktan yung damdamin ng asawa mo, yun ang most possible, masasaktan. Ang ikalawa, pagka hindi niya naunawaan yung lagay mo, magkakaroon siya ng feeling of rebellion. Ano ibig kong sabihin ng feeling of rebellion? Na pinagtaksilan mo ako, gaganti rin ako. Maaaring yung pagtatapat mo sa kanya ay maging dahil para naman siya ay mag-isip din ng infidelity laban sa iyo. O gumawa rin siya ng masama.
Meron kasing taong ganun eh. Ginagantihan yung masama ng masama. Kaya nga ang aral sa Kristiyano, huwag kayong gaganti ng masama sa masama. Sinasabi yan sa aklat ng unang Tesalonica 5:15. Tingnan nga ninyo na huwag gumanti ang sino man ng masama sa masama. Ngunit sundin ninyong lagi ang mabuti, ang isa'y sa iba at sa lahat. So, ang isang aral na maganda sa bagong tipan, yung huwag kang gaganti ng masama sa masama. Bakit aral yun? Kasi merong tendency ang tao na gano'n na kung masama ang ginawa mo sa kanya, gaganti rin siya ng masama. Baka ito ang isa sa maging resulta pag ipinagtapat mo agad na hindi pa nakahanda yung asawa mo. O kaya naman, baka masaktan ng kalooban niya, maging dalahin niya pa. Hindi ko sinasabi sa yung ipagsinungaling mo na yan o kaya itago mo na sa habang panahon. Ang sinasabi ko sa iyo, Philip, ay tiyakin mo munang ang pagtatapat mo sa asawa mo. Hindi magre-resulta dito sa mga bagay na ito. Una, yung masaktan siya, magkaroon siya ng alalahanin, isang masamang bagay yun. Ikalawa, yung magkaroon siya ng feeling of rebellion, na hindi niya maunawaan yung nangyari sa'yo, baka siya naman ay matuturing magtaksil. Yun ang mga pagpipilian mong possibility na magbibigay sa'yo ng ideya kung dapat ba o hindi mo dapat ipagtapat. Pero kung yung asawa mo sana ay meron din pagkakilala sa Diyos, at Kristiyano sana siya, na natuturuan siya ng aral, gaya ng itinuturo ko sa aming samahan, kahit pag ipagtapat mo, okay lang. Pero kung hindi naman, wala naman siyang malawak na kaalaman sa aral, baka imbis na ikabuti ay ikasama. Kaya nasa sa iyo pa rin ang desisyon. Pinakikita ko lang sa iyo yung malawak na kondisyon ng maaaring maging posibilidad na resulta ng iyong gagawin. Sana ipaisip sa iyo ng Panginoon kung alin ang mas mabuti. Magandang araw sa iyo. My dear Kuya, payuhan mo naman ako. Sana po ay muling nakapagbigay sa inyo ng kaliwanagan ang mga bagay na ito na aming itinampok sa atin pong Dear Kuya The Drama. At muli ay salamat sa ating mga mag-aaral sa La Verdad Christian College kay Prof. Jack. Kasama ating imported si Maya. May bagong discovery tayo ngayon. At salamat sa pag-guest mo sa Dear Kuya The Drama. Salamat din po. At kunin mo na lang yung talent fee mo kay Prof. Jack. Salamat po. At of course, again, maraming salamat sa ating mga mag-aaral and keep it up. At bukas ay antabayanan niyo pong muli ang magiging tampok na kasaysayan sa atin pong Dear Kuya The Drama. Nagpadala na yata din si Adjes Carrion ng kanyang sulat at inaabangan yung... Naabangan mo ba yung sulat mo? Nagpadala ka na ba? Ano lang daw ang information, input galing sa Singapore. Kung sa atin 16 years ang gap dapat ng mag-a-adapt sa ina-adapt. Although bukas po ay alamin natin, tignan natin yung mga ilang bagay na dapat nating malaman mula sa mga lawyers. Sa Singapore daw, 21 years older dapat. Sa bagay kasi alam mo ngayon yung mga nagkakaroon ng May-December affair, yung mga lalaking minsan na mga ang tawag nila doon medyo Jurangski ba? Ano ba tawag nila doon? Ano bang tawag ng mga kabataan doon? Ha? Anong majonda? Saan ba? Ano bang klase yan? Yan ba mga Jejumon ba yan? O ano? Yung mga ano ang tawag? Bekimon. Ano? Ano? Bekimon, no? Dangler? Wrangler daw po, kuya. Standards. Talaga naman, Ibig sabihin, yung mga, eto pwede din itong yung mga May-December affair. Minsan yung nagkakaroon ng relasyon doon sa mga mas bata sa kanila. Minsan 25 years old ang gap. Minsan 30 years old ang gap.
50 yung lalaki, 20 pa lang yung babae. Minsan 52 yung mga ganon. 55 yung lalaki, 60 yung lalaki, 20 yung babae. Maraming mga ganyan ngayon na kaya kung halimbawa ang mangyayari i-adapt ng isang sabihin mo ang lang niya, gap lang nila 20 years old. Ang i-adapt nung babae yung i-adapt. Medyo, 'di ba? Kahit sabihin mo mag-asawa, nagkakaroon ng problema. Ano 'yon, si Hugh Hefner na owner and publisher ng Playboy, ang daming Playboy nga marami ang mga babae. Kaya po merong rules, kaya merong batas na inilalagay sa adoption. Well, bukas yan ang umpisahan nating talakayin at pakiready nyo lang din si Attorney Reggie siguro if we can also have a schedule para maklaro yung tungkol dyan sa mga bagay ng adoption. Salamat po at sa inyong lahat na mga sumubaybay ngayong araw na ito, muli po kaming nag-aanyaya. Samahan nyo kaming muli sa tulong ng Panginoon sa araw ng kinabukasan kung tayo bibigyan pang muli ng buhay at pagkakataon para pong muling magsaimpapawid ng ating palatuntunang Dear Kuya. Sa ngalan ng lahat ng ating nakaantabay ngayong araw na ito, ang ating mga staff, ang ating mga crew, ang lahat ng mga nasa production side natin at syempre yung mga katukatulong natin dito sa atin pong pagsasahimpapawid. Maraming salamat at salamat sa Panginoon sa isa pang mabuting pagkakataong ipinagkaloob sa atin upang tayo po ay makapaglingkod. At lagi tayong nananalangin na sana ibigyan tayo ng mabuti pang pagkakataong makapagpatuloy ng ating mga paggawa at kaligayahan po namin ang makapaglingkod sa inyo. Salamat sa Diyos sa isa pang mabuting pagkakataong kagaya nito. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Muli po ako ang inyong Kuya Daniel. Magandang araw sa inyong lahat.